Pinanood ko yung biopic na Michael Jackson. Kasama si Jim tsaka si Sky. Tapos sabi ko, pinakwento ko sa anak ko na grabe tong tao na to. Nung bata pa ako, sinasayaw ko yung mga songs niya, tapos hinagisan ako ng bariya sa pag merong mga family gatherings, ganyan, sa bahay ng lola namin. Ngayon, tapos sabi ko, sa namin to, I think he is bigger than the stars that we know today, like Taylor Swift and all that. Tapos ko panoorin yung movie, dalawa yung takeaway ko. Number one, people demonize what they don't understand or they alienate you if they don't understand you. Bawa si Michael, pinagbibintangan nila na kung ano-ano, which I never believed from the get-go kasi naiintindihan ko where he's coming from. Kasi may mga ganun din akong sitwasyon sa buhay na wala akong paglagyan, kaya lagi akong weirdo. I was thinking too old to be with the children. I'm too young to be with the grown-ups. Ganun. Tapos, si Michael was siyang childhood. Ako, 10 years old pa lang, nagsaseminar na ako. So, ibang-iba yung childhood ko. Naintindihan ko siya, kaya yung mahilig siya, may kasama niya mga bata, nakikipaglaro. Pinagbibintangan siya na pido, hindi naman. Ako, hindi talaga ako niniwala doon. Kaya ang laki ng trust issue ko sa media. Kasi someone with a beautiful soul like Michael na grabe mag-donate sa charities and all that na. Tapos, they tried to destroy him systematically. Kaya, malaki ang trust issue ko. Naalala ko yung parabola ng talents. Si Michael yung kung hindi lang siya minister kasi, pero artist siya. Pero yung binigay sa kanya ni Lord, yung isa nagawa niyang 10. Imagine, during his time, ang fans niya 4.8 billion. Ang population lang noon sa buong mundo, 5 billion lang. So, nagtira lang siya ng 200 million na hindi niya fans. Tapos, music talaga has the ability to cross over cultural and language barriers. Language of the soul talaga yung music. Tapos, naalala ko, lagi kahit sa mga Christian seminars dati, lagi na lang dinidemonize si Michael. Naawa ako doon sa tao. Nakita ko yung difference ng buhay sa stage na nakikita ng maraming tao. Sobrang nakaka-relate ako doon kasi thespian ako for stage actor ako sa Buyoyong tsaka sa Tanghalang Budilit, Libang Pilipino production. Tapos ngayon, ganyan din. Iniisip ng tao yun na yung buong ikaw. Hindi nila nakikita yung struggle mo. Diba? Yung mga makikita nila yung video, magre-react sila na sabihin nila, konting video, paldo, konting salita, paldo, mga ganyan. Pera-pera, blah, 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 blah. They don't even pause and think about the grind behind your talks, your performances, the hours you spend studying. Yung iba naglalaro, ikaw nag-aaral. Yung iba tulog na, ikaw nag-aaral. Yung iba nagwawalwal, ikaw nagpa-practice. Hindi nila yun naiisip. Tapos, natanong ko sa misis ko, sabi ko sa kanya. Kasi may napapanood pa ako isang interview naman kay Kobe Bryant. Nagkakwentuhan daw sila ni Michael. Tinanong daw siya ni Michael, paano siya mag-practice. Sabi ni Kobe Bryant, tulog pa lahat, nagpa-practice na siya. Tinanong niya si Michael, paano siya nagpa-practice? Sabi daw ni Michael, he would dance until he could not dance anymore. He would dance until his feet are numb. Isipin niyo, kaya pag tinignan mo siya, ang dami nangyayari sa isang bara. Ang dami nangyayari, footwork niya, dance na siya. Kasi, second nature niya na yun. Kasi, nagsasayaw daw siya hanggat hindi niya na kayang magsayaw. Ito, hindi ito nakikita ng mga tao, napapanood lang nila yung stage. Diba? Nasa stage. Pero sa bahay o sa studio niya, nagsasayaw daw siya hanggat hindi niya na kayang magsayaw. Nagsasayaw daw siya hanggang mamanhid yung kanyang mga binti at natanong ko si Mrs. Sabi ko, may pastor kayang ganito? Nagawa na ba natin to sa buhay natin?
Nag-aral na ba tayo ng Bible hanggang masakit na mata natin? Hanggang hindi na natin kaya? Sobrang tsaka naiyak ako talaga, parang binalik sa childhood. So if you're a batang 80s or 90s, I think you should see the movie.